Here I come. Yeah, boy. Suerte. Here I come. Magandang hapon mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Efren Reyes The Pool Legend Reaction Video. For today's reaction video, ito pag-usapan natin na another exciting match between the magician Efren Bata Reyes versus dito sa isang Koreano na napakagaling sa pool at billiard, itong si Kang Lee. Ginanap ito noong 2016, ito yung invitational match at ang mananalo sa laban na ito ay mag-uuwi ng 10,000 US dollars. Nanalo sa lag itong si Kang Lee at siya ang magbe-break sa rack number 1. 10 balls yung kanilang laro at race to 8 naman yung kanilang match, no? Winners break yung kanilang breaking format dito, kaya mapapansin ninyo mukhang walang possible shot itong si Kang Lee dito sa ball number 1. Sa panahon na ito na makikita natin si Efren Reyes ay may edad na at nasa 64 years old na siya. Si Kang Lee naman ay nasa 37 years old lang. Pero makikita natin dito mukha talagang may ibubuga pa itong si Efren Reyes, no, dito sa bata na pool master na taga Korea, South Korea. Walang possible shot dito si Kang Lee at tingnan natin kung ano ang diskarte niya. Kung magpe-play safe ba, magja-jump cue or mag-kick shot. Panoorin natin mga kabilyard. 留下了一个远距离的机会球。对，柯秉义可能应该还是会选择打吧，因为打进之后母球可以弹一颗星上来。2号当然要角度好，比较容易进攻；角度不好可以选择做 save。这个球看他怎么来选择，还是要么干脆交给这个 Efren 来打。陷入长考之后，把考题丢回给老前辈。好，试一下老人家的准度啊。Efren 现年大约62岁。1955年的。 真的是状坛的常青树。对，从年轻打球打到现在打了几十年了。哎呦，水了！虽然有撞开了3号跟8号，但现在看一下3号球的进攻角度。 Counter safety ang ginawa dito ni Efren Reyes at mapansin natin talagang inilayo niya yung ball number 1. Pero may possible shot yan, may possible pocket din doon sa corner pocket. Medyo mahirap lang yung position dito sa ball number 3, no? Tingnan natin kung anong diskarte ni Kang Lee dito. Kung makaposition siya dito sa ibaba para sa 3. Sundan natin yan mga kabilyard. 右上角，哇哦！ 这个4号球现在跟母球也贴得挺近的。对，3号球3号球打得很准的，不过就这个母球没有做到4号球蛮可惜的。对，4号球还可以进。对，刚提到了这个上面的这台摄影机照的角度跟这球手们看的角度会不一样。刚才还是可以进攻。
5号球攻右下角底带。哎呀，呦，那内他自己也是苦笑了一下啊，因为这个球属于一个算是呛死球了，结果打得太薄了。刚才3号跟4号反而难进很多啊。第一盘前面几颗球处理的都非常的漂亮，不过这个简单的5号球却失误了。柯秉义叫了一个延长。At dito nga mukhang sumablay si Lee dahil makapal yung tira niya doon sa 4, no? Dahil dyan, balik sa table ulit itong si Efren Reyes at may available shot siya dito sa 4. Maganda rin yung layout ng table. Mukhang may pag-asa si Efren Reyes na ma-run out niya itong rack number 1. Sundan natin ito mga kabilyard. 往8号这边敲。7号球没有问题。8号球要攻左上角底带。Efren Reyes 刚才5号球的进攻失误。哎呦喂呀！虾米，这个球柯秉义没有打进。有点意外哦。哎，这个球，这个球失误的有点意外了，有点离谱啊。对，右下角底带是加盖了嘛？在抢8的8强赛里面，老前辈 Efren Reyes 掌握住了柯秉义9号球的进攻失误，在这场比赛先取得点1比0。Efren 失误了一颗5号简单的球，那结果柯秉义这个9号也挺好打的。At dito nga mapapansin natin yung talagang precision pocketing shots ni Efren Reyes dito sa rack number 1 talagang napaka-taas, no? Mapapansin ninyo yung kanyang cue ball control din at ball positioning, talagang mataas din yung accuracy. Medyo maganda yung position niya dito dahil pwede itong pinahin lang dito sa corner pocket at manageable na ito para sa isang The Magician. Pasok yung Jess, muntik pang kumanto. Pero ganun pa man, 1-0 ang score natin dito. Si Reyes ang nanalo sa rack number 1 kaya siya pa rin ang magbe-break dito sa rack number 2. Sundan natin mga kabilyard kung maka-break and run siya dito sa rack number 2 na ito. Mukhang walang pumasok, no? Kaya back to table itong si Kang Lee. Panoorin natin mga kabilyard. ,2颗球进，1颗球过发球线。对，现在这个球我看，如果要进攻的话，可能选择灌中带比较容易进一点了。不过还是选择防守可能会好一些，不需要硬拼，或者灌底带，灌左上方的底带，然后母球刚好往右下方跑。还是要不要直接选择做 safe？ 再三的思索，决定要灌球，漂亮。灌进了之后，如果2号中带能打，那当然是好了。那如果2号中带不能打的话，那灌这个1号球就有点多余了。
好，介于能打跟不能打之间。好，这样子看起来应该是可以打。哇，2号球过门不入。对，像这个球，基本上，以柯秉义的这种实力来讲的话，当然说的并不是很难打了。不过因为母球也是接近贴颗星的情况下，所以，就是造成失误。好 ，F 人再次的把握机会，因为你说真的，现在要碰到柯秉义连续失误2个呛死球。真的机会很难得，所以说 F 人要好好把握住机会。如果说这2颗失误是 F 人来失误，我倒觉得还不是那么的意外啊。因为毕竟这个年纪大了。Mukhang mahigpitan yung laban nila dito sa rack number 2, no? Talagang puro play safe lang yung ginagawa nila dito. Medyo maganda yung pagkaka-play safe dito ni Lee at mapansin niyo talagang naitago niya, no? Sa 2 bola yan, sa 4 at saka dito sa 5. Medyo mahirap yung posisyon ng cue ball na yan para makapag-kick shot si Reyes. Pero tingnan natin yung husay ni Reyes dito kung matamaan niya itong 1. Panoorin natin mga kabilyard. .好，一个犀利的一个低杆。好球，也没问题。Evan Reyes 取得2比0领先。刚才在打8号球之前是回去换了一根杆子，对吗？对对对，那他换杆子可能那个换的那只杆子可能就在所谓的拉杆上后，应该是比较犀利的。对，要不然他应该不会无缘无故的回去换杆子，因为他那个刚刚打8号球，他需要低杆比较犀利，所以他特地回去换了那个犀利的球杆。正常来讲，选手的打杆都是只有1支的，不过有少数几个选手可能因为球杆本身的关系，所以某些球用什么样的球杆来打会比较更有那个效果在，所以说偶尔会看到这个情况。第3局 ，Reyes 开球，好，进了2颗球。那是1号跟5号。At dito nga mukhang nakakuha na ng momentum itong si Lee dahil doon sa pagkaka-opening ni Reyes dito sa rack number 2, no? At dahil dyan, magkaroon siya ng possible shot itong si Lee dito sa rack number 2. Mahusay yung pinapakitang tira dito ni Lee, no? Talagang maganda rin yung kanyang pulso sa pag-packet. Pero tingnan natin kung makatabla siya dito sa rack number 2. Sundan pa rin natin yan mga kabilyard.投一点点角度做到6号。爬上球桌来打7号，再多跑一点，哇！这个球没有做好。
其实看这个 Efren 打球哈、要看他做不到球，就是没有把球做好的这种机会，其实蛮难得的啦。那现在来讲，要看他打不进球，倒是觉得还很正常啊。看他做不到球，这个机会倒是比较少。At dito nga tulad ng inaasahan natin, talagang hindi magpapatalo din itong si Lee, no, ng South Korea, dahil isa rin to sa mga precision at saka precise player sa mga ganitong klaseng tournament. At ito nga, last ball si Lee para sa rack number 2. Mukhang tatabla tayo kaagad dito mga kabilyard. Pasok ang Jazz, all 1 ang score natin at si Lee pa rin ang magbe-break dito sa rack number 3. Mapansin natin talagang halos pareha sila ng positioning, no, sa pag be-break, at dito mukhang sa side pocket ang uno, parating ganyan ang target, pero unfortunately ibang pumasok, dalawa halos, o yun, dalawang bola ang pumasok sa side pocket na yun, at may available shot si Lee dito sa ball number 1. Medyo sinwerte siya dito sa break na ito, kaya sundan natin kung maka-break and run siya dito sa rack number 3. 就赶快适时的喊了一个暂停。原因是因为他前面2盘，前面2盘就各失误了一颗9号球跟2号球。对。所以说他也想赶快来调整一下。那也先让我们休息一下，待会再回到这一场男单的8强。At dito nga, tulad ng inaasahan natin, malupit talaga at napakahusay nitong si Kang Lin, no, ng South Korea. At napansin natin talagang maganda rin yung pulso niya dito sa mga pocketing at cue ball control. Last ball si Lee dito sa rack number 3, mukhang aabante siya ng 1 puntos. At napakahusay talaga nitong bata nito, bagamat nasa murang edad pa lang sa pagbibilyard, at kalaban niya ang isang legendary pool player, no, si Efren Reyes, pero hindi siya na-intimidate. 2-1 ang score natin dyan, lamang si Lee, at siya pa rin ang nasa breaking advantage. So tingnan natin kung maka-break and run siya ulit dito sa rack number 4. Panoorin natin mga kabilyard.
At dito nga mukhang na-foul dyan si Lee dahil tumalbog yung cue ball sa sobrang lakas, no? At dahil dyan may ball in hand advantage itong si Efren Reyes. So nasa 96% yung percentages dito ni Reyes kapag nakaka-ball in hand advantage siya. Kaya mapapansin ninyo talagang maganda rin yung ball positioning dito ni Reyes dahil nga sa kanyang advantage na yan. Tingnan natin kung ma-run out niya itong rack number 4. Panoorin natin mga kabilyard. 欢迎回来，由博思运动网以及 Hub Sports 为您送上的2016年台塑杯亚洲花式撞球锦标赛，在第3天的赛程最后一场直播，就是由 Efren Reyes 对上柯秉义，在男子组个人赛的8强赛事，刚才叫了一个暂停，回到场上呢，来到了第4局的战况，穿着红色上衣的台湾好手柯秉义，目前1比2落后1局。 没有球进哦，越是关键的比赛，越是步步为营，花了很多的时间来瞄准冲球，可惜最后的结果不尽人意。At dito nga tulad ng inaasahan, no, last 2 balls si Reyes dito sa rack number 4, mukhang magkakaroon ulit tayo ng tie break. At dito maganda yung pinakitang tira ni Reyes. Last ball si Reyes sa rack number 4, pasok yung Jess. Although ang score natin dito mga kabilyard at si Reyes pa rin ang nasa breaking advantage. Tingnan natin kung makapasok siya ng bola dito at ma-run out niya itong rack number 5. Kaya sundan pa rin natin yan mga kabilyard. 好，这个 Efren 选择灌球没有灌进。非常划算的拉回来做到3号球，做到2号球，躲在右下角底带。 对，那个如果没有注意的话，还真的不容易发现这个2号。哎，这个球柯秉义没有闪过3号。哦，对他闪过3号，不过这个球还好了，这个敲的角度还并不算很差。 3号打左上方底带也有，球横移过来，也很顺畅，走到4号。 Maganda yung pinapakitang momentum dito ni Reyes, no? Mukhang may chance siya na maka-break and run dito sa rack number 5. Medyo mahaba lang itong tira niya para sa 6, no? Ma-reach yung sa kanyang extension. At dito nga, naipasok pa rin ni Reyes yan. At mukhang sa side pocket naman itong 7. Maganda yung pinapakitang cue ball positioning dito ni Reyes. At napansin niyo talagang meron siyang chance na ma-run out niya itong rack number 5. Kaya sundan natin yan mga kabilyard. 啊，现在这个8号球哦，就要注意一下哦。现在设定好要打哪一个带，左边还是右边的这个底带。那在打6号球的时候，就要把7号球的角度给留好。嗯。
Tulad ng inaasahan natin, no, nasa last 2 balls na si Reyes at doon pa sa itaas pinasok, kaya yun nagkaroon ng pagkakamali doon si Efren Reyes. Manipis yung tira niya para makaposisyon sana dito sa Jess, pero hindi pumasok yun. Kaya chance ngayon ni Lee na may steal niya itong rack number 5 kay Reyes, no? At mukhang maganda pa rin yung position nitong 9 at may chance na may steal nga ni Lee itong rack number 5. Ito, tingnan natin, nasa position si Lee para sa 9. Pasok yung 9, last ball. Mukhang makaka-score nga dito si Lee at may steal niya itong rack number 5 kay Efren Reyes. Last ball siya at aiming dito sa Jess. Tingnan natin kung papasok ito, mga kabilyard. Pasok yung Jess, panalo dyan si Lee. 3 tong score natin at si Lee pa rin ang nasa breaking advantage dito sa rack number 6. Kaya sundan natin to, mga kabilyard. 柯比是有在第1局跟第2局的时候都有打子球的失误。对，包括Efren 7做8也没有做到球。哦，这个球闪得不错。力量稍微轻了一点。下一个中场距离。对，不过这个8号回去的路线打得很好，可惜力量稍微轻了。这时候就看 Efren 准度。Walang pumasok na bola doon, no? At dito mukhang alanganin itong ball number 1. Bank shot si Reyes pero na-flock niya yung ball number 3, no? Naipasok niya dito sa corner pocket sa ibaba. At ganun pa man, nagkaroon ng available shot siya dito sa ball number 1. Kaya sundan natin kung maka break and run siya ay maka run out dito sa rack number 6 at tumabla sa score. Panoorin natin, mga kabilyard. 球走到了球台下方，追平战局没有问题。在这场8强赛，科比一交完暂停回来之后再追1局，目前形成了2比2平手。进入到8强赛事就已经是单败淘汰了。现在呢，场上正好就是有4场的8强赛在进行。除了主桌的 Efren Reyes 以及柯秉义之外呢，另外有一桌是日本内战，由大井直信对上土方准斗。土方准斗就是在刚刚的上一场赛事击败了柯秉义的弟弟柯秉中。另外呢，另外一名来自菲律宾的选手老将 Francisco Bustamante。 在另外一桌呢，出战这个旅日的台湾好手罗立文。Matindi pa rin talaga yung concentration dito ni Efren Reyes, no? Napansin ninyo yung malalayong positioning niya. Talagang nakukuha pa rin ni Reyes dahil sa kanyang husay sa pagkontrol ng cue ball, no? Last 3 balls si Reyes dito sa rack number 6. At may posibilidad na maka-run out si Reyes dito at tumabla sa score. At dito nga talagang precision shot yung ginagawa ni Reyes dito at precision ball positioning, no? Para dito sa 9 at Jess. At last 2 balls si Reyes sa rack number 6. Tingnan natin kung ito nga last ball siya para sa Jess naman dito sa corner pocket. At mapansin niyo talagang humahabol, no, ng tira. Pasok yung Jess na yan, all 3 ang score natin. Si Reyes pa rin ang magbe-break dito sa rack number 7. Panoorin natin, mga kabilyard. 稳中求胜。这个球就是力量的控制，还不错。 At dito nga mukhang dry break yan, hindi pumasok yung dos dito sa corner pocket. May available shot si Kang Lee dito, no, sa rack 7. Pero tingnan natin, mukhang mahirap yung position ng cue ball para sa pocketing dito sa 1 ball, no.
Pero tingnan natin baka makakarambola or mag-combination dito si Kang Lee. Sundan natin yung diskarte ni Lee dito mga kabilyard. 现在在另外一场八强赛对上韩国选手，韩国老将郑容和。 At dito nga mukhang play safe ang binato ni Lee dito kay Reyes, no? Naitago niya sa likuran ng bola na ito at talagang mahusay din sa mga play safe itong si Kang Lee. At mukhang pinapahirapan ni Lee itong si Reyes dahil napakadikit dito sa isang bola, no? Kaya nahirapan si Reyes para sa isang kick shot. Pero tingnan natin yung diskarte ni Reyes dito. Panoorin natin mga kabilyard. 这一次来到台北参加台塑杯亚洲花式撞球锦标赛的这32位选手当中，是有10个国家。 At dito nga mukhang masaya si Reyes doon sa pagkaka-counter safety niya, no? Naitago niya rin dito sa likuran ng bola itong uno, kaya walang possible pocket at shot itong si Kang Lee kung hindi isang kick shot. Panoorin natin mga kabilyard kung paano makalusot dito si Kang Lee. Sundan natin mga pangyayari na ito. Panoorin natin. 说真的，这真的是非常非常的少见了。啊，面对我们这个世界级的大师 Efren Reyes 啊，后面也是有不小的压力。嗯。 OK 的，在第5局上来后段战打了7、8、9 ，Efren Reyes 超前的战局，目前3-2领先柯秉义。 At ganun pa man, naitago pa rin ni Reyes itong cue ball sa likuran nitong cluster balls, no? Kaya maganda yung pagkaka-play safe dito ni Reyes. Tingnan naman natin itong si Kang Lee, balik sa table siya at mukhang may intention na mag-jump shot, no, dahil dito sa kanyang cue stick na pang jump shot. At dito nga mukhang magja-jump shot dito si Kang Lee. Mahilig talaga yung mga kabataan ngayon sa billiard, no, na mag-jump shot kaysa sa mga kick shots. At dito nga natamaan pa rin at naipasok ni Kang Lee yung 8 doon sa corner pocket. Sinuwerte siya doon mga kabilyard, no, pero mukhang maganda yung kanyang ginawa na yun at pumasok yung 8. 这个角度有点大，但是看还是说1号可以直接过。选择1、2碰，不过他打得太轻了。哇！角度有点大啊，但不过他这个球 kiss 就是说那个1、2碰那个点是有准的，不过力量太轻了。哦，是打得有点薄了，不过还是力量轻了。Reyes 的灌球，哦呦！
马博，哎，这个球刚刚好跑出来，漏出来了。还蛮难得，可以在这种顶尖对决里面看到2位球员失误还不少。对，刚打完5盘啊，这5盘里面啊，他们已经失误了好几次了。哦，哎，好球哦，这个球打得很薄，而且力量很柔。这个球打得很好。这2号球已经一半已经埋在洞口了。哦，他选择直接用拉的，比较不会有碰颗星。At dito nga mukhang napagbigyan si Reyes sa isang magandang tira na yon. At maganda na rin yung layout nitong table, no? Kaya may chance si Reyes na umabante ng puntos dito sa kalaban niyang Koreano na si Kang Lee. All 3 ang score natin dito mga kabilyard at si Reyes ang nasa table. Tingnan natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 7. Kaya sundan natin mga kabilyard. 好，一样拉杆1颗星，好弹出来。前一局没有打进7号球。 Last 2 balls si Reyes, tulad ng inaasahan, maganda yung pinakitang packeting strategy dito ni Reyes, no? At ito nga, last ball si Reyes, mukhang sa side pocket niya ipapasok itong Jess. At all 3 ang score natin para sa last ball naman. At ito, pasok yung Jess. Abante ng 1 punto si Reyes, 4-3 lamang ng isa. At si Reyes pa rin ang nasa breaking advantage dito sa rack number 8. Kaya sundan natin mga kabilyard. 就慢慢的滑到了球台下方，顺利的把9号球打进。原本是应该取得3-2超前，但现在追上了3-2、3-3平手也不错。抢8的战局，现在累积的局数已经来到6局了，所以呢，已经相对来讲进入了中段战。Walang pumasok na bola, no? At dito mukhang kinaliwa pa ni Kang Lee itong uno. Magaling din siya na kaliwat kanan, no? Tulad ni Efren Reyes. At dito nga mapapansin natin maganda yung posisyon ng mga bola dito sa table number 8. At may chance si Kang Lee na ma-run out niya, no? Pero naglagay siya ng extension dito sa kanyang cue stick dahil medyo mahaba nga itong titirahin niya, naka-stretch. Kaya sundan natin mga kabilyard. 进了4号、1号、3号跟8号都滚过了线。好，连接球不理想。轻轻的把9号带一下，跑去跟3号跟5号作伴。
对他把这个球都打成一堆哈，然后看这个在进攻上就没办法一气呵成的给他吃完啊，必须要大家磨 safe， 那磨 safe 的情况下，那个 Efren 的这个 safe 当然是非常非常的好啊。科比不要打。对，这个球不会选择打的啦。这个球 Efren 是直接打球还是用截的？哎呀，这个球他也没有打好，没有闪过去。不过运气还不错啦，母球有贴在这个颗心边。科比一也没办法进攻，还是要做个防守。撞球比赛有时候就是会变成这个样子，会变得比较。Medyo makapal yung tira doon ni Kang Lin, no? Kaya hindi pumasok yan at napansin ninyo talagang sumegway doon sa side pocket, no? Itong ball number 5 at may chance ngayon si Reyes na ma-steal niya itong rack number 8 kay Kang Lee at dito nga naipasok niya sa side pocket yung 5 at napakaganda nung layout ng table, no? Sabi nga ng marami, alam na this. Tingnan natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 8. Sundan natin mga kabilyard. 这个轻了一点啊。其实，在第一天 Efren Reyes 对上土方准斗的时候，那场比赛他打的是无懈可击，那个母球控制是完美。经过2天赛程之后，不晓得是不是真的因为。At dito nga tulad ng inaasahan, nasa last 2 balls na si Reyes, no? Pasok yung 9 at maganda ang posisyon niya dito sa Jess. Maganda na rin yung score na binibigay dito ni Reyes. Pasok yung Jess, 5-3 ang score dyan, lamang ng 2 puntos si Reyes, no? At napansin ninyo talagang mahusay si Reyes doon sa cue ball control kumpara dito kay Kang Lee. At may mga mali si Kang Lee sa mga positioning niya at play safe. Kaya nakaka-penetrate dito si Efren Reyes. Medyo hindi maganda yung pagkaka-break. May chance pumasok yung 4. Pumasok nga at may chance ngayon si Reyes para doon sa ball number 1. Medyo alanganin yung posisyon ng mga bola, no, dahil na mukhang naka-cluster dito sa ibaba. At tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes yan. Sundan natin mga kabilyard.还好。Napakahusay nung double pocket shot na yun ni Efren Reyes, no? Dahil dyan ang ganda nung kanyang pagkakaposisyon din dito sa ball number 2. Mahusay talaga si Reyes sa mga karambola na ganun at napansin niyo talagang yung precision shot niya doon sa 1, no? At karambola doon naman sa ace. Kaya tingnan natin kung magawang paraan ni Reyes itong ball number 2 at makaposisyon dito sa 3. Sundan natin to mga kabilyard. At dito nga sobrang nipis nung tira na yun ni Reyes. Ganun pa man, naitago niya pa rin dito sa ball number 7, no, sa likuran. Kaya wala pa rin chance itong si Kang Lee na maipacket niya itong ball number 3. Kaya napansin natin dito, hindi natin alam kung
play safe talaga ni Reyes yun or nagkamali siya doon sa ball number 3. Malamang nagkamali si Reyes doon dahil nakaposisyon naman itong cue ball para sa 5, no? So tingnan natin discarded dito ni Kang Lee kung maipasok niya itong ball number 3. Sundan natin mga kabilyard.好，进了2颗，7号过线啊，连接球3号球也不错。3做4有点麻烦。因为你推杆的话呢，你可能会敲到9号，而且还必须要下点右塞，下右塞。At dito nga mukhang naka-penetrate ulit si Reyes sa rack number 9 at nakuha niya yung momentum. Pero ganun pa man, medyo alanganin itong posisyon ng 7, no? Medyo may harang ng 9 dito sa side pocket. Ano bang discard ni Reyes dito? Mukhang i-combination niya o ipapasok niya doon sa corner pocket itong ball number 7. At dito natin makikita mga kabilyard, napakahusay naman ng ginawa ni Reyes na yun, no? Eksaktong-eksakto doon sa gilid ng 9. Panoorin natin ito kung ma-run out niya.好，这个球顺利闪过9号，不过他。Dito nga last ball si Reyes, mukhang aabante ulit ng 1 puntos. Pasok yung Jess, 6-5 ang score natin dyan mga kabilyard. Mukhang dominated na si Reyes, no? Kalahati na yung lamang ni Reyes dito kay Kang Lee at siya pa rin ang nasa breaking advantage para sa rack number 10. Malakas yung break dyan ni Reyes, tingnan natin kung may pumasok. Unfortunately hinarangan yon at dry break, kaya balik sa table itong si Kang Lee. Panoorin natin mga kabilyard. 碰一下，碰2下、3下，哦，进。打得太厚了一点，还好有插板。好，看来这盘应该不成问题了。Maganda yung pagkaka-safety dito ni Kang Lee, no? Na itago niya dito sa cluster ball itong 3 at saka 7. Mukhang mahirapan talaga si Reyes dito sa pag-kick shot. Mukhang napakadikit, no, nitong cue ball dito sa 7. Ano man discard ni Reyes dito, mukhang 2-rail kick shot ang gagawin niya. Sundan natin to mga kabilyard. Mahusay talaga sa geometry itong si Efren Reyes. Napansin niyo yun, talagang kahit gipit na, nagawa niya pang patamaan yung uno, no? At nakakuha pa siya ng magandang play safe dito. Napakahusay talaga ni Reyes sa mga kick shot, kaya siya ang tinaguri ang the king of kick shot ng pool and billiard. At dito talagang nahihirapan yung mga kalaban niya kapag si Reyes ang nag-kick shot. Counter safety ang ginawa dito ni Kang Lee, pero mukhang umopen, no? Lumabas ng konti at may chance si Reyes na patamaan yung uno. Sundan natin to mga kabilyard. 比较有难度的就是刚才的那颗4号球打底袋了，在过了那颗球之后就没有什么问题了。第9局 ，Reyes 开球。哎呀，这个球母球没有控制好。
不过1号球，1号球是可以打的。8号球已经被塞了进去，1号、6号、7号都有过线。对，现在这个母球母球贴颗星，而且距离又很长，这个1号球的距离比较远一点，所以说，而且重点是打进的话，你往前推会碰到7号，你要架高杆又比较没办法，因为母球贴颗星了。所以说这是一个很麻烦的一颗球。加了一个延长。对，这个球有点麻烦。对，推杆的话又会碰到7号。所以这个确实一个比较不好处理的一个球型。要可能打 safe。可能打 safe。躲在3号球的后面。躲到5号后面。是5号。跑出来了。进攻的机会留给了柯秉义，也叫一个延长。好，这个球很准。2做3，3号在右下方底袋的袋口，很简单，打进，很自然的一个颗星弹回来。好，不要勉强做球。3号打进，下点右塞，咬住这个，不要让母球弹出去。4号做中袋，好，选择弹出去。一个很自然的低杆右塞，碰一颗星弹回来。再把这3颗球吃下来的话，柯秉义可以在这场8强赛里面率先，应该讲说第1次位取领先的位置。他这个球又没有做好。这个球弹的稍微少了一点。好，不过应该也是问题不大，没有问题。绕3颗星弹出来，顺利做到9号。At dito nga mukhang naka-momentum na itong si Kang Lee dito sa rack number 10. May chance siya na ma-run out, no? Last 4 ball siya dito, aiming sa 7. At napansin natin nakakawala siya doon sa bitag ni Reyes sa mga play safe niya.
At tingnan natin kung magawa ng paraan ito ni Kang Lee na makalusot dito sa rack number 10. Sundan natin yan mga kabilyard.趁着 Evan Reyes 在打1号球的时候 ，save 没有做好。 At dito nga tulad sa inaasahan natin, no, mukhang makaka-score si Kang Lee dito sa rack number 10. Maganda ang position ng cue ball para sa Jess dito sa corner pocket sa ibaba. At mukhang aabante ng isang puntos dito si Kang Lee. Pasok yung Jess. 6-4 ang score natin. Si Kang Lee ang nasa breaking advantage dito sa rack number 11. Kaya sundan natin to mga kabilyard.2号球有过线，没有违例。但是好像现在因为1号球进了，哦，北败了。哦，还不错，是一个不难打的一个近距离的一个切球。好球！跑到中间来跟4号会合。Pasok yung uno na yan at maganda rin yung posisyon nitong cue ball, no, para dito sa 2. May possibility na iside pocket ito ni Kang Lee at tingnan natin kung mailusot niya ito para pumosisyon naman dito sa 4. Panoorin natin to mga kabilyard. 左脚跨上球桌。这个7号可以选择做中带了，轻轻的，一点点左塞，哎，再轻轻的就好了。7号做中带。好，这个柯秉义啊，这现在反倒是6-4超前了2盘。Evan Reyes 刚才在第9局的时候，一颗球没有处理好，结果做足了板凳。眼看着柯秉义连追3局，从4-3，应该讲3-4。Nag-safety play muna si Lee dito sa tira na yan at inilayo niya yung cue ball dito sa ball number 2, no? Pero sinisipat ni Reyes kung may possibility na matamaan niya ito at makakounter siya ng safety. Sundan natin mga kabilyard. Tulad ng inaasahan natin, mahusay talaga sa mga kick shot itong si Reyes, kaya walang magawa, no, itong si Kang Lee kung hindi gumawa din ng kanyang paraan para ma-kick shot niya itong 2. Naitago pa rin ni Reyes, no, yung cue ball dito sa likuran ng Jess, talagang napakahusay. At dito mukhang problematic si Lee dito sa kanyang titirahin. Kaya tingnan natin kung magawa niyang paraan ito. 1号球还挺好打的。
现在这种所谓的排球的这个位置、开球的方式很明显的，对这个 Efren 来讲的话，在开球上有点吃亏了因为年轻人在这种开球的这种制度之下。At dito nga mukhang sumablay na sili at open ang table kay Reyes. May possible pocket itong ball number 2 no sa side pocket at makaposisyon siya dito sa 4. At dito nga swabe sana kaya lang kumanto sa side pocket at open na open itong 2 para kay Lee. May chance ngayon si Lee na makarecover ng score no at makaposisyon siya dito sa score nila na 6-4. Tingnan natin kung ma-run out niya itong rack number 11. Panoorin natin mga kabilyard. 顶尖的选手他们也是会去尝试去适应去学习。对，重点是因为年纪比较大了，就是说某些新的制度一改你要练习当然是必须去有练习的，但是这练习的时间当然不可能有像年轻人那个可以花很多的时间去练习，所以在这方面真的就是吃亏了。对。不过 Efren 也确实真的是一位，在世界撞坛其实他是一个大家公认真的是非常，对他非常尊敬的一位选手。从年轻打到现在算是61、2岁了还在打。他曾经也说过说他这辈子就是打球了，没有第二个选择，就是一辈子打球了。是。确实对撞球有着特别的这种爱好。哎呦，这个球柯秉义又失误了。又放枪。At dito nga malakas itong cue ball mukhang sa side pocket, pasok, foul dyan si Kangli no at na-scratch kaya may chance ngayon itong si Reyes na mag-ball in hand advantage at nasa 6 na lang itong ipapasok na bola at dito nga idinutok na ni Reyes itong cue ball para sa side pocket dito sa 5 no at para makaposisyon niya doon sa 6 at dito makita natin may malaking chance si Reyes na may steal niya itong rack number 11 at mauna siya dito sa top of the hill no. Rise to 8 ang laban nila mga kabilyard, 6-4 ang score. Nasa table pa rin si Efren Reyes. Efren 这个球4做5也没做好，打得太厚了，把母球做到贴塞去了。这个球一个强力的推杆敲到9号。不，这个球灌球的话应该还 OK。这个6号灌球应该不难灌。Tulad ng inaasahan natin, maganda yung pagkakaposisyon no nung 8 at saka nung cue ball. Last 2 ball si Reyes para sa top of the hill at para makauna siya dito sa last rack. At dito nga naipasok ni Reyes yung 9. Last ball siya para sa rack 11. Mukhang mauna nga siya sa top of the hill no. At abante si Reyes dito sa rack number 11. 7-4 ang score. Lamang si Reyes ng 3 rack at siya pa rin ang nasa breaking advantage. Sundan natin mga kabilyard. 赞啊！对，这个球如果再灌不进的话，那他可能就要输掉这场比赛的。不过还好有灌进这样子。Dito nga may pumasok na bola yung 1 at may available shot si Reyes para dito sa 2. Pero alanganin yung position doon sa 3 no. Mukhang may mga harang yan at nasa gilid ng side pocket. Tingnan natin kung anong discarte ni Reyes dito sa ball number 3. Panoorin natin mga kabilyar. 目前5-6。柯比那个3号球失误的有点莫名其妙。3号球不失误的话，
清台之后呢，就是7比4的情况了，结对果变成6比5。哦，一来一往之间差蛮多的。对，7比4听牌就差不多，可以说就差临门一脚了。但是现在6比5的情况下，就还有变数了。At dito nga mukhang maganda na yung pinakitang tira ni Reyes na yan. Medyo alanganin ng konti sa side pocket itong 4 pero manageable na yan sa mga veterano, no? At dito nga ninipisan ni Reyes at nakita ninyo yung reverse na shot ni Reyes na yun para makaposisyon dito sa 5. Ang lupit talaga nung ginawang reverse shot na yun ni Reyes. Napakagaling talaga. Last 4 ball si Reyes para sa final round. Qi hao进了，有球进， At dito nga napansin ninyo, last 2 ball na si Reyes, mukhang matatalo niya talaga si Lee dito, no? At hindi niya pinagbigyan. Medyo alanganin yung posisyon ng cue ball pero mukhang iba backspin ito ni Reyes para pumosisyon dito sa Jess. At dito nga sinukat ni Reyes yung backspin na yan at mukhang papalampasin niya dito sa Jess, no? Itong cue ball. Tingnan natin yung magic ni Reyes dito. At ito nga aiming sa 8, backspin at napakahusay nung kanyang ginawa na yun. Panalo dito si Efren Reyes. Maraming salamat guys. Subscribe for more video. Thank you for watching. See you on my next video. 打个 push，看是位。